Dumako tayo sa Malacanang. Ayan. Puntahan naman natin Lakay ang Chill Malacanang. pa rin ba ang presidente? Di mo mainit ang ulo kay dating Pangulong Digong, ha? Abay, nang aasar naman ang dating Pangulong Digong, The ha? order is dead or alive. Hindi dong. Ayan. Ano yung bagong patutsada? Ano naman? Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Hindi naman dong. Ano ka naman maging bastos, sir. Ayan. Maayong buntag dong. Ayan. Pero ito Lakay, puntahan natin ang Malacanang Economic Managers ng Administrasyong Marcos. Business as usual sa kabila ng ingay Lakay sa Wala politika. bang business flight, investment flight, Miss Let? Ano ang sabi ng mga managers natin, economic managers natin? Alamin natin Lakay, lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos ay kagagaling lang sa UAE. So alamin natin kung Baka ano yung... Baka nag-invite na ng mga investors, ang gulo-gulo dito sa atin, away-away mga political leaders natin. So alamin natin kung ano pa ang kanilang mga pahayag. Sa detalye, balita mo Arish 14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella, kay kumpiyansa ang economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi matitinag ng bangayan sa politika ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa economic managers, business as usual ang gobyerno at titiyakin nilang hindi maaapektuhan ang kanilang trabaho ng mga hamon sa politika. Mananatili umano silang nakafocus sa target na Agenda for Prosperity. Sinabi ng mga ito na ilang beses na rin namang napatunayan ng Philippine economy ang katatagan nito sa harap ng domestic at external challenges. Ang economic managers ay binubuo ni na Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Ngayong umaga ay mayroong meeting si Pangulong Marcos sa kanyang economic managers. Lakay? Siyempre, tanong dyan. Tuloy po yung mga foreign investors natin, baka mamaya umatras na. Siyempre, mga i-check yan, yung mga malalaki investors. At baka pero alam mo, ang sabi ng DOF kahapon Lakay, ay sanay na yung mga negosyante sa ingay daw ng politika sa Pilipinas. Actually, ang hindi na nila pinapansin yan, mas mahalaga sa kanila yung mga reforma na nakakatulong sa paglago ng mga industriya. Naku, hindi Kaya nakausap mga negosyante, takot na sila. Kumbaga yung kanilang sentimiento Lakay. Well, natural na nasabi ng mga nasa gobyerno, administrasyon, pero sa totoo lang, ayan, magtanong-tanong ka sa mga negosyante, mga yan ang kinakatakot nila. Lalo na yung mga, ikaw na lang, palagay mo, investor ka, Singaporean ka, galing ka ng China, o kaya nga saan bansa, ayan, punta ka rito, tika muna. Kung dadalawa isip ka, baka mamaya magulo yata doon, ha? Doon na sa Bangladesh, sa Vietnam na lang. Pero may mga negosyante naman Lakay na naniniwala na lilipas din yan. Pero para sa kanila, mas maganda sana na yung ganitong panahon ay masayang panahon kasi Christmas season, more spending sana yung ating mga kababayan. Kaya nga sana, Miss Let, ang mga Duterte, ang mga Marcos at Romualdez, parang mag-ala Israel-Hezbollah lang. Ayan, ceasefire. Kaya kailangan natin ang sabi ng mga ni Cardinal Advincula manalangin. Ayan, magkasundo. Ayan. Okay. So, ang schedule ng Paulo Marcos, yun lang. Kakausap niyo economic managers. Siyempre, malaki impact niyan. Ang schedule ngayong umaga Lakay, ang meeting sa kanyang economic managers. Ayan. Okay. Anong oras yan? Alas 10 ngayong umaga Lakay. Sige, tutukan mo yan, Miss Let, ha? Malaman natin, ha? At dollar, Mr. Michael Ismagay, tumataas na naman, ha? Ayan ang palitan sa dolyar. Okay, maraming salamat. Balik sa inyo Lakay at Teka muna. Israel. Si First Lady tahimik. Lakay, tahimik. Tahimik lang. Ayan. Kahapon di ba may Christmas lighting event siya sa Baguio? Oo. Pero wala Tuloy lang statement din sa kanyang mga aktibidad ang unang ginang. Ayan, okay. Balik Thank you, sa Miss nila kaya Let. Sister L.